po sa inyo mga kabakyard. Welcome po ulit dito sa ating panibagong episode. So, araw po ngayon ng linggo mga kabakyard. Medyo marami-rami po tayong gagawin ngayon. Dahil ngayon isang araw na lang po tayong makakapag-focus ng trabaho dito sa ating bakuran. Dito sa ating maliit na manukan. Kasi ay isang araw na lang po yung day off natin. Bali, sa linggo na lang po yung day off natin. So nga pala mga kabakyard, HDJ Bayawan Agriventure Corp ay nagsisimula na po silang tumanggap ng mga tubo o itong mga sugarcane. So milling season na po sa HDJ Bayawan Agriventure Corp. HDJ Bayawan Agriventure Corp starting of 2023 to 2024 milling season. So inaanyahan ko po yung mga planters dito po malapit sa Bayawan City or sa Santa Catalina, Negros Oriental. Inaanyayahan ko po yung mga planters na malapit dito, especially sa Basay, sa Mabinay, Kabangkalan, Sipalay, basta sa mga karapit na lugar o lungsod o bayan dito sa amin dito sa Negros Oriental, dito sa Bayawan or sa Santa Catalina, Negros Oriental. So inaanyayahan ko po yung mga planters na bumisita sa HDJ Bayawan Agriventure Corp. Actually meron itong dalawang factory. Ang isa ay nasa Santa Catalina, Negros Oriental, at saka itong sa Bugay, Bayawan City. So magtulungan na lang po tayo. Sa season na to ay talaga pong sinisikap ng management ng HDJ Bayawan Agriventure Corporation na matugunan yung mga pangangailangan ng mga ating mga sugarcane planters. So magtulungan po tayo para po ay tayo ay mabiyayahan ng marami pong blessings. So kita-kita po tayo doon mga kabakyard. So sa mga sugarcane planters dito po malapit sa HDJ Bayawan Agriventure Corp ay kung may mga katanungan po kayo ay bumisita na lang po talaga kayo sa kumpanya sa HDJ Bayawan Agriventure Corp. Kung meron kayong mga problema o mga concern na ano yung mga problema sa inyo ay pwede niyo pong makausap si Sir James Luxin, ang operations manager po ng HDJ Bayawan Agriventure Corp. So marami ding mga hakbang ang ginawa yung kumpanya na to, yung HDJ Bayawan Agriventure Corp, para po ay masolusyonan yung magiging problema sa mga deliveries ng mga tubo sa mga planters natin. Isa na dito ay yung pagdagdag nila ng mga karagdagang mga tracking, yung mga truck para mabilis po yung deliveries natin. At saka ay sinisikap po talaga ng kumpanya na matugunan yung mga problema ng ating mga sugar planters para po ay masuportahan sila. So yan mga kabakyard. So gaya ng sinabi ko kanina, medyo busy tayo ngayon sa mga panahon na to kasi nga ay milling season na po dito sa amin. So isang beses lang po yung day off natin, so bihira lang po tayo makapag-upload ng video. So araw ng linggo ngayon, medyo marami-rami tayong gagawin ngayon dito sa ating maliit na manukan dahil nga isang araw lang tayo may pahinga sa ating trabaho. So siguro ngayon ay unang-unang gawin natin ay maglalagay muna ako ng mga chicken, yung mga net para mahiwalay ko yung at saka para hindi sila makagala ng masyado kasi lumalabas na talaga dito lumalabas na talaga yung mga manok, gumagala na kung saan-saan at hindi ko mamonitor. At saka dyan malapit dyan ay meron dyang daan, merong nangyari dyan na yung isang barred plymouth truck ko ay namatay dahil sa nasagaan natin yun. So sayang din yun So dapat gawa natin ito ng paraan yung hindi sila nakakagala masyado itong mga alaga nating manok. So let's go, samahan niyo po akong gawin yung trabaho natin dito.
So yan mga kabakyard, yan si Bunso, ano? Siya daw ang magpapainom ng tubig sa ating mga alagang sisiw. So dito tayo maglalagay ng range net. Ito nga pala yung kubo natin. Bali dito sila nagpapahinga tuwing gabi, yung malaga nating mga manok. So bali dito tayo maglalagay ng range net. Kasi dito sila tumatambay tuwing gabi at napupuno na ito ng ipot. Naisipan ko na maglilis-linis dito kaya iniiwasan ko na ngayong dumapo dito mga manok. So akyatin natin mga backyard, pagkita ko sa inyo itong kubo natin. Ito yung kubo natin, dito dumadapo yung mga alaga nating manok tuwing gabi kaya puno ito ng ipot. So gawin natin dito ay maglilis-linis tayo dito. Iiwasan nating tuwing gabi na makadapo sila. Ayun si Bunso, hakot-hakot yung tubig. So dito tayo maglalagay ng range net. Dito ikabit natin dito sa may puno ng niyog, papunta dun. Siguro mga nasa 6 meters lang ata ito. So ito po yung range net na nabili natin online. Nasa 27 pesos atang meter nito. Binili ko po ito sa online. Marami po ito sa online kung gusto niyo pong makabili ito. Sa Lazada or sa Shopee, mabilis lang po itong dumating at medyo matibay naman. So yan mga kabakyard, simulan na po natin ang pagbanat ng buto na ito. Nang pagpawisan naman tayo. So mga backyard, dito tayo ngayon sa ating maliit na kubo. Ito. Pansamantalang nagpapahinga tayo ngayon mga backyard dahil sa kakatapos pa lang nating magkabit ng mga yung mga range net para hindi masyadong nakakagala yung mga alaga nating manok. So pansamantalang dito muna ako nagpapahinga. Dahil almost 4 hours din po nating ginawa yun, no? Kahit na ganoon lang kaliit, mga nasa 6 meters lang ata yung haba ng nilagyan natin ng range net, pero almost 4 hours ko din yung ginawa, no? Hindi ko na lang pinakita sa inyo dahil sa kapag nag-video pa tayo ay baka hindi natin matapos-tapos. Alam na natin medyo kapos tayo sa oras ngayon kasi isang araw lang yung pahinga natin at isang araw lang tayo nandito sa ating bakuran para makapaggawa ng gawain sa ating manukan. So nilinis ko na rin itong area ko dahil dito sa may kubo dahil maganda kasi ditong magpahinga lalo na pag mainit yung araw, yung panahon. Kasi medyo maliwalas dito kasi mataas dito Tingnan nyo. Maganda yung simoy ng hangin, medyo malamig. Nilinis ko na rin ito. Ito, pakita ko sa inyo.
Medyo hindi ko nalinis masyado. Sa next Sunday na lang siguro. Tsaka isang dito naman ay hindi ko na lang to tinanggal kasi may nakita ako ditong may mga itlog pala dito. May nangingitlog na mga manok dito. So maganda kasi dito. Kasi kapag mainit yung panahon ay nakakapag-relax pa rin tayo dito sa part na to. So bumaba na tayo at ipakita ko yung ginawa kong range net. So ito mga backyard. Natapos ko na rin tong range net natin. Yan ito. Lagyan ko na lang ng range net para hindi makalabas itong mga alaga nating manok. Ayan. Hanggang dito na lang talaga sila. Kasi kapag nasa labas sila pwede kasi silang pumasok sa sa loob ng bahay natin. Tapos doon sa may dirty kitchen namin ay kapag nagluluto ka ay hindi ka makakagalaw ng mabuti dahil andun din sila. Kapag meron kang mga gamit doon ay papatungan nila yon at nahuhulog, kaya yung ibang gamit natin doon sa kusina ay nababasag. Yan o. So safety na sila dito, hindi na sila nakakagala. So kailangan talaga makulong natin tong mga alaga natin. Huwag po nating hayaang makalabas sila ng kung saan saan, nakakagala sila kung saan saan. Malawak naman yung area dito. At saka doon sa likod talaga ay meron din dong range para may mga damo din doon, at gusto ko ay doon sila pumunta para makakain din ng mga damo-damo. So ito, hinadali ko lang talaga yung paggawa nito. Simpleng-simple lang paggawa ko ng range net natin, pagkabit ng mga range net natin. Pero napaka-importante po nito. So pasukin natin. Simpleng-simple lang po itong bakod ng ginawa natin, yung pinto. Yan, ganyan lang po. So dito naman, actually kukunti na lang po yung mga manok natin, ayan sila, yun. Marami pa pala. So kapag tuwing gabi ay dyan sila nagpapahinga. Dito sila nagpapahinga. Nilagyan ko na lang ng para dito sila, ito nilagyan ko na lang ng patungan nila. So dati itong kulungan ng baboy. So dito sila nagpapahinga tuwing gabi. Kukunti lang po yung mga alaga nating manok ngayon. Kasi naging busy na po talaga tayo. Ay sa araw na to ay may natapos tayo sa ating mga manukan, Ito namang kubo na to ay baka dati kasi itong ginawa nating mushroom house. Siguro babalik tayo, mag-aalaga na naman tayo ng mushroom. Sayang at sa mga panahon na nagma-mushroom ako ay hindi natin na videohan yung experience natin sa pag-aalaga ng mga mushroom. So dati nag-aalaga talaga ito ng mga oyster mushroom, milky mushroom, king oyster, ganun, mga kabuting saging. Nag-aalaga tayo dati nun. At ito yung mushroom house ko.
punong-puno yan ng mushroom dati. Pero ngayon nasa loob niya puro kalat. Ito naman yung mga black axolotl natin. Kaya meron din tayong mga konting pabo. Yan sila. May mga pabo din tayong mga alaga. Kukunti pa ito, mga maliliit pa lang ito. Hindi pa sila ready to breed. Pero baka naman mga 2 months after siguro ay makapagpangitlog na sila at makapagpalahi na naman tayo ng mga pabo. Kasi malapit na rin yung Disyembre. Tsaka pag New Year na ay maraming naghahanap ng mga pabo. So yun mga backyard, hanggang dito na lang po ang video natin. Ang gusto ko lang kasi ma-aim dito sa araw na to ngayon ay ma-check ko yung mga kalagayan ng ating mga alagang manok. Yung tipong kapag umuulan at tuwing gabi ay meron talaga silang masisilungan. At din yung hindi sila magkakalabas at hindi sila pupunta sa ating kusina. At kapag nagluluto tayo ay hindi tayo naaabala ng ating mga alagang manok. Tsaka hindi sila makakapasok sa loob ng ating bahay. Yun talaga ang goal ko sa araw na to. At yung makontrol natin sila, dahil talagang nakakapirwisyo din sila kapag nakakapasok sila sa loob ng bahay. So yan na muna mga backyard. Hanggang dito na lang po ang video natin. At saka nga pala mga backyard ay marami pong salamat. At na-monetize na po tayo sa ating munting channel. At sa ngayon ay hinihintay ko na lang po yung sulat galing sa Google AdSense at magkapag-payout naman tayo. So mga backyard, maraming salamat sa pagpanood ng video na to. Sana po ay tuloy-tuloy pa rin po kayong manood sa mga darating na video natin. Medyo bihira lang po tayo. Minsan na lang po tayo makakapag-upload kasi po ay magiging busy po talaga tayo. So yan mga backyard, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam na muna.